mga paninira o pagbaligtad ng totoong katotohanan sa West Philippine Sea na ginagawa ng China ang isa ho sa mga nanggugulo, nanlilinlang sa buong mundo. Pero ang sinasabi ng ating pamahalaan, si Pangulong Marcos at maging si Defense Secretary Gibo Teodoro, ang katotohanan naman ang nakikita. Nasa aktwal na nangyayari, hindi Pilipinas ang nambubuli, hindi Pilipinas ang nagpapataas ng tensyon sa West Philippine Sea. Hindi Pilipinas ang mag-uumpisa ng problema. Kitang-kita sa nakaraang mga taon daw at panahon, sabi ni Secretary Teodoro, na China ang gumagawa nito. Hindi Pilipino at hindi Pilipinas. Pakinggan niyo po yung ilang mga sagot sa question and answer kay Secretary Teodoro tungkol sa isyong ito ng mga membro ng media after nung siya ay makipag-usap sa Department of Foreign Affairs yata na Secretary. They can say what they want, but who's more credible at the end of the day? For both our secretaries, do we have plans also? I'm already tired of contradicting, and I don't want to answer a blatant lie and glorify it. And everybody knows the truth, really. Why will we pick a fight? That's what the president said yesterday. Who in his or her right mind will initiate a conflict when you are a smaller country? Common sense, unless they don't have any. Secretary, they're not very happy with your statements before, and the president also during his trip to India, during an interview with Indian media. So where are we now at with our relationship with China? How are we handling this? Well, if they cannot handle those statements, that goes to show you what kind of people you're dealing with, I mean, if the truth hurts, then it's your problem, not our problem. Secondly, it's not only us who they have problems with. Even in Europe, they have problems. And they label everybody who stands up to them as a provocateur. I mean, it's like the old Vito commercial, if you were born. If it's you they're talking about, then Secretary Lazarus holding her laughter back, If it's you they're talking about, then you should place deodorant. Secretary Teodoro, you mentioned earlier that this RAA would be a deterrent. Yan na. I don't know if you're referring to China, so in what way? Well, when we band together against some country, let's for example China, we share the same challenges with Japan, and there's no denying that, and it's useless to deny it because it's the truth. We share the same challenges. Not only does Japan, but also Australia and New Zealand, far as it is, and Canada too, and France too, because they stand out as the summa cum laudes of revisionism in international law and bad behavior. So you mentioned earlier that there are component agreements to make RAA fully implementable. What are these components? The access agreements, logistics agreements, we need to have those arrangements. Specifics or wala? Okay. So, kasi yung initial, after po yan, ang initial na discuss nila ang isang malalim na magiging agreement between Philippine government at Japanese government. So, dahil nga ho sa mga nangyayari sa West Philippine Sea, yung mga biyahe ng Pangulo sa Amerika at sa India, yan ang mga posibleng kaya ho parang agresibo ang China. Pero ganun pa man, ang paninindigan po ng Philippine government ay tuloy pa rin. Hindi naman ho yan bibigay talaga. Okay, sa issue ng exclusive economic zone. At kung ano man po ang ginagawa ngayon na parang actually lumalala nga po. Di ba no, isang araw talagang sa liit ng ating barko, talagang hindi lang binumba ng tubig. Talagang intentional, sabi nga ni General Browner, Chief of Staff ng AFP. Talagang tayo sasadyaing banggain. Mabuti na lang at nang babanggain tayo ng Chinese Coast Guard, doon siya tumama sa kanilang barko ng panggera, yung barko yung warship ng People's Liberation Army. Kita ninyo, wasak yung kanilang Coast Guard. At maliban doon, nung isang araw yun, kahapon, may nangyari naman.
nagpapatrolya yung yung aircraft, yung aeroplano ng Coast Guard natin. Sinundan. Babataas yung fighter jet ng China sa West Philippine Sea. Grabe po yung nangyari nyo. Ang description ng mga medyang kasama, mga 20 minutes na sila sinusundan. Yung fighter jet ng China, nasa ibabaw, nasa tapat, nasa ilalim, paikot-ikot. Talagang sinundan kung saan pupunta yung ating fighter jet, yung ating aeroplano ng Coast Guard. Ang ginawa ng Coast Guard, umalis na lang, lumayo na lang doon sa West Philippine Sea para hindi na umantong pa sa masama. Alam niyo kung ibang bansa ang gagawa ng ganon, ay gera na yun, away na yan. So ngayon, ang nangyayari, hindi naman tayo nakikipaggera. Ang nangyayari, hindi lang po habulan, water cannon, may banggaan na, tapos ngayon pati yung sasakyang panghimpapawid, hinaharas na ng mga fighter jet ng China. Isipin mo dati, ang nandyan sa West Philippine Sea, mga barko lang, Coast Guard ng China. Ngayon warship na ng People's Liberation Army. Di ba? Warship na yun yung mga barko. Tapos ngayon, may fighter jet pa na lumilipad sa himpapawid ng West Philippine Sea. Ganyan na pong kalala ang sitwasyon. Pero pag tayo magpapanik, dahil sabi ng Pangulo, hindi tayo makikipaggera, hindi tayo makikipag-away. Kaya lang huwag natin kalimutan yung sinabi ng Pangulo doon pa sa interview ng araw sa harap ng international media, na sa oras na may mga namatay o may mamatay na sundalo o Pilipino, ibang issue na yan, ibang level na yan. Baka yung mga kaalyado nating bansa hindi na rin makakapagpigil tulad ng US, Japan, at iba pang bansa. Kung yung mga gunita, majority ng mga bansa sa buong mundo kaalyado natin. At kaalyado ng Amerika, kaalyado ng Japan, kaalyado ng South Korea at ng mga bansang naniniwala na merong karapatan ng Philippine Authority at Philippine Government sa West Philippine Sea. Pero sa halip na magpakumbaba at kapayapaan at ayusin ng China, hindi po. Masyado silang agresibo ngayon. Hindi lang sa karagatan, pati sa himpapawid ay matindi na po ang ginagawa. Isipin mo mga fighter jet nila, nasa West Philippine Sea na. At mga barkong panggera nandyan na rin. Ano yan? Sa ibang bansa, hindi pwedeng gawin yan. Gawin mo sa Japan yan, magkakagera na. Gawin mo yun sa ibang bansa, gera na yan. Pero sa iyo, hindi pa rin. Dahil hindi tayo nakikipag-away. Sabi nga ni Defense Secretary, ang policy ng Pangulo ay depensa lang. I-depensa lang natin. Hindi tayo magiging offensive ang galaw. Ganon po. So, siyempre, yung ibang mga nangangantsaw, lalo na yung mga anti-Marcos o mga pro-China, patuloy tayong sinisiraan kasi kasama sila sa bumabaliktad ng istorya. Kasi ang paniniwala ng China ay kanila yung lugar na yun. Hindi nga kanila yan. Ating nga yan Exclusive economic zone. So, madalit sabi, tulungan pa rin natin ang prinsipyong pinaglalaban ng Philippine Government, ng Philippine Authority sa West Philippine Sea. Kung Pilipino ka, sumuporta ka. Kung Pilipino ka, pro-China ka, taksil ka, traitor ka.